On this episode, we are talking about expectations. Societal expectations towards women, to be exact. Stuff about Bini, Anli Bini, Chareng, Bea Bores, and Liza Soberano. So, inhale, exhale, at laban mga girlies. Ayan. Get ready For a gay time. with Bex Mel. And Jonah. Welcome to the Bexters Podcast. Ano na, Bex? Ano na? Catch up sesh na. Join lalo ng Chumi Kalabong. At magbaklaan, Detechiwara sa Bexters, Bexters. The Mel. And Jonah Show. Yes, ang mga pekeng kamay maglabasan. Gusto ko yung kung ano, may echo. Oo, totoo. Ayan. Kamusta ka naman, Bex? Kamusta ang iyong week? OMG. Kerry naman, work pa din pero ano lang, hindi pa din ako tumutol. Ano lang, chill na work, ganon. For the Andalus, ganon. Pero, Kerry naman, Correct. laban. Ikaw, kamusta, Bex? For the Christmas season. Charang. Totoo. Eto, laban lang tayo ng laban kasi nga, di ba, struggle is real. Pero kailangan natin lumaban. Ano yung choice? Correct. And of course, Happy New Year. Another Happy New Year. Happy Pride and Happy Wednesday. And happy talak. Happy Wednesday sa inyo mga Bex. Ayan. Shirley Lee, thank you so much for joining us last episode na, anong episode natin? Yung nakaduwa lipa tayo kay Nemi. Yung jet ski. Tama. Holiday issue. At alam mo ba, meron katangahan ang certain aklanat ito na yun pala ang ating officially the 100th episode of Bexters and Dear Bex. Totoo? Oo. So, ito ay pang 101. Yan. Pero syempre, iba yung bilang ng Bexters alone, di ba? Syempre, nasa 60 lang tayo. Pero with the Dear Bex. Oo. Kumbaga collectively, 100th episode na tayo last time. Oo. Oh my God! Just this is the 101 like the Dalmatian. Sharek. Bakit pag 100 years yun naalala ko si ano ba to, Celebrada? Yung mga ganun eksena. Yung mga... Kasi, yung first year natin was the centennial year of CEU. Kaya siguro memorable sa atin parehas yung pag 100 years, Celebrada agad yung alala natin. Oo, parang tinatak na sa utak natin ng school na it's your 100th year being in the school, parang ganyan. I love it. Ayan, maraming salamat sa mga nakipagchikahan sa atin sa last week episode. Nakita mo ba ang daming comment, mga active, mga tao, chick. Ayan, so maraming salamat dyan. And syempre, tuloy-tuloy lang tayo sa chikahan. And for this episode, kababaihan naman tayo, yung mga expectations. Kasi parang, ang dami ding expectations, no? Na lumabas siya. Ang daming issues, tapos kasabay nun, may mga expectation. Kaya napili namin ang topic na ito for this episode. Nakaka-lurks lang din talaga. Pero bago tayo pumunta dyan, catch up tayo sa mga kaganapan all over the world at lalo na dito sa Pinas. So, ito na ang Baklita. Ang mga balitang bakla. Una-una na dyan. Ayan, thank you nga pala sa mga nag-comment na carry lang daw, push lang daw natin ang mga political content ng Baxters at Dear Bex dahil wala naman talaga tayong choice kundi i-chika ang mga ito. No? So, yan, lalaban natin yan. So, una-una na dyan. Magtapos, magkaroon ng gluta drip sa Senado nung nakaraan, yung natatandaan nyo. Correct. Pot session naman ang nangyari. Sino naman tong pot session na Itez? Ayun na nga, no? Dahil nung last week, actually nung unang lumabas tong news, hindi siya pinangalanan, but may lumabas na issue na meron daw na nahuli or parang mga balibalita na nagmamarijuana sa loob ng Senado. And
Gusto ko sa loob Upon ng Senado. Oh. sa office ng Senate, pero ano siya, sa CR siya Oh. nangyari. Meron daw Kahit staff na ni premise. Oo. Mm. Meron daw staff ni Senator Lacson yung nakaamoy na may something na gano'n. So, Mm. in-approach niya yung gardo para puntahan. Hindi naman daw siya makaalis doon sa station niya kasi siya lang ang duty nung time na yon. Um, pero yun, apparently, it was Nadia Montenegro na artista din before. Pero yun nga, it turns out siya ay staff ni Senator Robin Padilla. Gluta Na drip pa more. True, yun ang kanilang common denominator, no? So, although, Mm. dininay naman po ni Miss, dinideny daw na may ganung mga nangyari. Parang sinabi niya na, ay, hindi ako nagyoyosi dun sa loob. Meron akong vape sa bag ko, baka yun yung nag-cause ng smoke, yun yung chika niya, ay nung amoy, pero hindi ako nagyosi dun sa loob or lalo na kung marijuana sa loob, no? So, pinag-submit siya ng written report or written na sagot niya Incident dun sa report. Oo, Mm. gano'n. Pero parang wala pang balita about that nung last ako nag-check, 'no. So, let's see, kasi Sunday pa lang po nung nagre-record kami. So, baka may mangyari before umere 'tong episode na ito, 'no. So, abangan na lang kung anong nangyari. Pero, um, I think nabasa ko din nung Friday or Thursday ba 'yun na naka-leave daw currently si Miss Nadia Montenegro. So, hindi ko alam kung anong mga ano nun, connections dun sa issue. Ayan. So, nakaka-lurks lang, no? Oo, 'di ba? Medyo makapal ang mukha kasi sa premise pa ng ano, ng Mm. Office of the Senate ginanap. At saka ano kayo, tawag nito, government official kayo, so dapat kayo yung mag-set ng standard at kayo yung mag-sample from the head down to the staff. Kahit pa pinakamababang janitor or kung sino man ng staff na nandyan or admin, dapat kayo ay ang tawag nito, maging example para sa lahat, 'di True. ba? Yung may moral, yung may values, tsare. Pero yun nga, dininay nga ni ate. So hopefully, totoo yung yung claim na hindi nga niya ginawa. At kung vape lang yun, malaki kasi ang difference ng vape versus marijuana. Ang marijuana kasi iba amoy nun eh. Alam mo kagad na Mm. na Yes. dahon-dahon. Tsare, na Correct. dahon-dahon yung amoy. Kaya hindi mo mako-compare yan sa vape. Wag nating i-compare. Yun lang masasabi ko dun, Day. Baka ang flavor ng vape niya ay Bermuda grass. Chareng! Wow! As myself na nagve-vape dati, tas ngayon pa girl, iba talaga. Ibang usok ng vape sa marijuana. Wag O ako. kaya Charing. baka basil, wow, pesto, gano'n. Chareng! Hindi. Tsaka alam mo na kapag, ay, illegal nga pala. Pero alam mo, hindi, Oo. yung usok kasi ng marijuana, hindi siya ganun kalakas. Hindi siya Oo, ganun totoo. ka-strong katulad nung sa vape. Oo, Kaya totoo, I totoo. don't, it's wrong to make a comparison between those two. Mhm. Doon, yun lang yung say ko dyan sa issue na yun. Nakakaloka kayo mga bakla kayo. Correct. Hello mga Bex! Editor Mel here and update lang no regarding this issue. So as of Tuesday, August 19, nang ine-edit ko itong episode na ito, nag-file na nga ng resignation si Nadia Montenegro from the office of Senator Robin Padilla, and dininay niya pa din na may ganong nangyari, and kaya daw siya nag-resign was for her mental health and para din sa kanyang mga anak. And yun nga, sana daw hindi i-misconstrue ng mga tao na yung pagre-resign niya ay ang pag-amin niya ng guilt, kasi she's still denying that this happened. And ayun, so yun lang naman yung mga chika. Ayan, next na another success for the Baxters storyline na ina-advocate natin recently ang anti-online gambling. So, ayun na nga, pinatanggal na ng BSP or ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pagko-connect ng mga online gambling sites sa mga paying apps, or ano man tawag sa mga ganun? GCash, Maya, mga ganyan. So, dati Ang kasi dami kasi talaga. Ang dami talaga yung mga ganyan. Parang ako, ano ba kayo? Mas lalong, easily, di ba may mga savings yung mga yan? Yung oo, GCash may totoo. savings. Yung Mm. Maya may savings. So, pag kinonect Mm. nila yung savings, bawasan natin, sugal ko muna. Ganun. Correct. Easily accessible nga talaga from online sites daw yung I don't have any experience kasi nga alam niyo na anti talaga ako ng sa mga ganyan-ganyan. So
hindi ko na try ever na i-connect yung aking mga apps sa mga online gambling kineso. Pero sabi nila, sobrang accessible nga daw ng mga pagta-transfer ng mga pera na pag kailangan mo mag top up or mga ganong kineme. So, ayan. So, ayun naman, nag-comply naman yung mga apps na, yung mga gambling apps like, ano ba mga, yung mga Casino game Royale. Charay. zone, mga ganyang Ano daw? kineme. Hindi ka na Mga bet makaka-access. 88. Ganon. Oo, mga ganyan. Hindi na gano'n kadali mag-top up kasi nga kailangan hindi ko lang alam yung process niya pero ayun, nevertheless, this is good news kasi at least nakakakita tayo ng kilos from Naririnig nila tayo, Bex, yung mga mm. episode na charang. Tama. Isa sa isa pala sa Pagcor yung ano, no, nakikinig sa atin. Charis. Bakit naman? Siya ayan, at saka another related news nakakalurks no na nearly 9,000 illegal gambling sites are blocked or taken down by the Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So, nakakalurks na ganun pala kadami talaga yung mga sites na to, no? Nasa 9,000 or na 8,901 na ano, no? to be exact. Na illegal. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kaya nga actually yung mga tech person, no, ang dami talaga nag-work underground kasi alam nila sa sarili nila ginagawa nila illegal but they're getting paid a lot for doing or for developing that website. Yun nga lang, syempre illegal, may mga code and stuff na kaakibat para magmukhang legal pero yung totoo, illegal siya. Malalaman mo naman yan dun sa URL address. Kung hindi siya secured na lock, alam mo na illegal yon. And kung merong mga i-ask ka na ipaprompt ka to click this, to earn ganito, alam mo na yun, na illegality yon. So, maging sana magkaroon ng ganyan sa curriculum. Charay. Yung pagiging smart when it comes to online, para alam mo kung ano yung secure, hindi secured, yon. Just to block the risk that you might, that potentially can cause harm to a person. Ayan. True. Nakakaloka to. Ayan. And syempre, ano ba ito? Ito yung natin. Isa pa ito is yung si FDCP Chair, Derek Jose Javier Reyes, named 7 Filipino films as a possible contender for Philippines Oscars Best International Feature Submission. Sino-sino ba mga nakapasok, Bex? Ito nakikita ko dito is yung food delivery. Yes. Nandiyan ang Green Bones, starring Dennis Trillo ata to. Hindi ko pa siya napapanood. Hello Love Again. Kaya ano ba to? Kay Catherine? Di ba to kay Catherine? Catherine and Alden. Okay. Nandiyan ang Magellan. And then ito, Some Nights I Feel Like Walking. Ayan. And then meron pa ito, Song of the Fireflies. At syempre ang Sunshine. So, tingnan natin kung ano ang sasubmit nila sa Oscars, no? Hindi ko alam na FDCP pala or Film Development Council of the Philippines pala ang nagde-decide kung anong isasubmit ng Pilipinas. Kasi akala ko before, lang siya like, independently submit ka lang tapos go na kung ano. So, pero naman, maganda naman at least, in fairness, may body na nagde-decide kung anong Same, actually, hindi ko alam to, Bex, na FDCP pala ang FDCP ang responsible for this. And hindi ko din alam na si Direk Jose Javier Reyes na pala ang chair nito. Hindi, dahil ang huli mong kilala ay si Chareng. Pagdating. Alam mo. Chareng. Ako ang bet ko syempre Sunshine. Because kasi syempre ang main theme ng Sunshine is abortion pero it also talks about mental health, it talks about yung kakulangan ng suporta ng gobyerno ng Pilipinas sa sports sa Pilipinas. Kasi dun sa Sunshine, yung costume niya siya mismo nagtatahi or sila na ate niya yung gumagawa. I mean, parang walang budget talaga. And yung setting nung makikita mo yung kung gaano kaluma yung some certain places here in the Philippines na hindi siya kasi may luma na aesthetic or alam mo yung parang masasabi mong cultural or heritage pero may luma na pase or old school and
yun yung itsura ng ibang parts talaga ng Maynila na dapat sana naka-move on na tayo. Kasi yung mga ganong sceneries, sa insyang pa lang nung 70s nakita na natin yan. Hanggang ngayon, 2025 na ganun pa rin yung ibang mga settings. So, nakaka-lurks lang na. Ayun, so for me, Sunshine ang pinaka the best na ilaban nila dito. Ayan, love it. Ayan, sana tawag dito magkaroon tayo ng opportunity na mapabilang sa sa international feature ng Oscar kahit lang nominee lang. Charot. Kala ko Malaking bagay na yun na wag na-nominate ka. Kala ko tayong dalawa mapabilang sa FDCP. Pwede naman, Bex. Charet. Why not? Para makapili tayo ng ng mas kabog na entries. Charet. Interest ilalaban na. Charet lang. Interest ilaban. In fairness sa producers, lalo na kila Directonet, nung Sunshine, nag-screening sila wherein they invited Congress people and Senate people to watch the film. So tapos nagkaroon sila ng talk back after na yung mga anong gusto nilang isulong na mga issues sa dun sa court, ganyan. So, in fairness naman. And nanalo sila sa Tartuffe ba yun? Sa Estonia, Best Audience Choice Award. And then, magiging opening film sila sa Seoul Film Fest ba, ganun. International, ganun, kanemi. Super funny. Maganda naman talaga. Go lang. Oo, kasi of course, dito naman sa Bexers, we always advocate what could be influentially good for our listeners. Ayan. And syempre, ito na nga, maiba naman tayo from Philippines to USA. Charek. Ang dami nangyayari, girl. So, well, ayoko nang pag-usapan si Trump kasi umay talaga yon. But, you know, ito naman magandang balita to para sa mga fanatics ni Momshi Taylor Swift. Ayan, no August 12 nag-drop na siya ng announcement ng kanyang 12th studio album, ang The Life of a Showgirl, na orange and green ang theme, na ang babaeng nakababad sa tubigan, ganon. Pero ang reference po niyan ay kay Shakespeare, okay? So sa mga basher, isip-isip muna kayo kung bakit ganon yung yung album cover ni Bakla. Kasi related yan dun sa folklore and yung sa Willow na kanyang kanta, basta related siya sa Shakespeare. Kay Hamlet, kung naalala nyo si Ophelia, kung nagbabasa kayo ng libro, ayan po ang reference kung bakit siya nakababad sa tubigan. Ayan. So, meron po itong 12 tracks, ayan, para sa mga fanatics na hindi pa nakakaalam but for sure alam niyo na yan. Ang number 12 track po niya ay ang featuring Sabrina Carpenter, and the title is The Life of a Showgirl. And syempre, we are expecting na this track ang canceled para kay Trump. Kasi nga nagsabi siya ng I hate Taylor Swift. So hopefully yun na yun. And of course, ito, Ruin the Friendship, maugong ito mga Bex kasi usap-usapan na tungkol daw ito kay Blake Lively. So malalaman natin yan. At in 24 hours na nag-stream ang podcast na ito na nag-guest si Taylor Swift sa podcast ng jowa niya na si Travis Kelce. Ito kagad ay nag-garner agad ng 15 million views agad-agad. So, ngayon, patuloy pa rin ang pagdami na nag-view, nag-share, at nagko-comment. Siyempre, gawa-gawa ng mga issue din yung iba. Go nyo yan. So, basta pag mga nagbabash, more engagement, more content. So, laban. Ayan. So, yun lang, mga Bex. So, sa mga fans dyan, abang-abang lang kayo. October 3 ang release ng album. Ayan. Sure. And in fairness to her now, hindi niya kinalaban si kasi kailan ba release ng album niya? Hindi ko din kasi matandaan. Pero, I think yung release ng album niya na to, tapos na yung coverage time for the next Grammys. So, hindi niya kakalabanin si Mother Monster, Lady Gaga, na feeling ko yun yung mananalo sa next Grammys ng Album of the Year. Which is Mayhem, no? So, at in fairness naman to her, hindi niya kinalaban. So, yung Life of a Showgirl will be counted na sa 2027 na Grammys. Kasi sa 2026, ayan, yun na yung kila Lady Gaga winner and everything. Pero potential na makalaban ulit ni Taylor si Mama B dahil ang actress ay bali-balita na. Pero although I'm not sure if magre-release si Mother B anytime soon, pero let's see kung ano mangyayari.
So, ayan, kung interested po kayong makilala pa si Taylor Swift, ang album niya, ang buhay niya, and how she was able to reclaim all her album, makinig po kayo ng podcast sa New Heights. Ayan, New Heights. Ni na Travis Kelce and Jason Kelce. And that's like 2 hours long. So, so, ang haba mga Bex. So, kung may tiyaga kayo, pwede nyo naman pakinggan. And I think this is the first time na nagkaroon siya ng sit-down interview na chill, na outside the studio, outside of as in yung cozy lang ganon. And it's been a long time kasi naging busy. True, kasi naging busy siya sa sa Eras Tour. Kaya ngayon lang talaga siya nagkaroon ng time. And another fun fact na nasabi niya, kasi pinanood ko yung the whole podcast. So another fun fact about this is, ginawa daw niya yung album nung nasa Europe siya, during the Eras Tour. So, after nung pumupunta siya ng Sweden kasi ang album producer nito ay si Max Martin. And there's another one, I'm sorry, I forgot the name, no? But yeah, so dalawa yung kanyang album producer for this. And yun talaga yung mga katrabaho niya. And Max Martin, sa mga hindi nakakilala, ito ang mga nakatrabaho ni Katy Perry, Backstreet Boys, Britney Spears. So lahat ng mga kasikatan na celeb is, I'm sorry, sa lahat ng sikat sa music industry, halos nakatrabaho na lahat ni Max Martin, and lahat ay hit after hit after hit. Like kay The Weeknd, siya nag-produce ng The Blinding Lights, yung Katy Perry, yung Teenage Dream album. Alam mo, Bex, na-realize ko, bakit kaya hindi na lang si Max Martin yung kinuha ni Katy Perry, Kasi si Max Martin din yung nag-produce ng album niya dun sa Teenage Dream na talagang naging successful. So kung ako sa kanya, kung nagka-comeback ako, I would select a producer na talagang tiwala ako and alam ko na gagawa ng hit song. Wala lang. Pero another thing to note, ang recent producer ni Taylor, which is si Jack Antonoff, na jowa ni Margaret Qualley, ay yung mga sa recent albums niya ay not involved in this type of showgirl. So baka, kasi isa yun sa mga naging critic, lalo na nung Tortured Poets, no? Parang it all sounded the same. It sounded like folklore. Parang yun yung isa mga critic nung last album niya na parang super similar sounding. So I think this is a good move for her to work with other producers kasi parang feeling ko na shell out niya na lahat ng possibilities with Jack Antonoff. So correct. I'm interested. And si Max Martin din ng Beck. Si Max Martin din, take note sa mga di nakakaalam. Siya din po ang producer ng 1989 na album. Nakasama niya sa 1989 na album, sa Red na album, and sa Reputation na album. And we know that these past albums were really huge. Talagang naging malaking impact niya, and malaki din yung very influential yung ibang mga tracks. Meaning, talagang may recall. Yung talagang madaling matandaan, nagamit sa mga movies. Ayun, and just to back up what I said, no, it's Max Martin and Shellback for this album ni Taylor Swift. Kaya this is gonna be exciting kasi we're gonna be expecting that this is gonna be a way, way better album than the previous one. Kasi to be honest, hindi talaga ako naging fanatics ng previous. May mga ilang tracks ako na bet, but not entirely. So, baka this time, mas maging better na siya kasi it's Max Martin. Parang wala akong alam na kanta na na-produce ni Max Martin na Tapon. Kaya so, I'm very, very excited kasi sobrang fanatics ako ng 1989 na album. And sana, maging ganun din ulit yung maging feeling nito pag na-release by October 3. Ayun lang mga Bex. Ayan, ikita nyo naman sa baba. Oo, go. Ako, last hope ko na for Taylor, no? Kasi parang, to be totally honest, I like Taylor. I'm not a super fan, pero medyo turn off lang din talaga recently yung mga ginagawa niyang pagre-release ng mga iba-ibang versions ng mga albums. Every time someone else releases something new, parang may i-release siya to block them from being number one. Parang ganun. So, sana pace niya ng mas, kasi diba, if you believe in your work naman, you don't really have to, alam mo yun, kalabanin lahat ng pwede mong kalabanin. So, kalmahan mo lang ate. Para dahil, ka naman give ko na sa'yo yung parang, people call you the industry. So, be the industry. Wag mo masyadong, kasi parang sometimes it leads, I'm not saying she's desperate, pero the moves sometimes can be like, read as desperate for, for validation or for being number one. Parang,
na-prove mo naman yung self mo na with your music. So, kalmahan lang natin yung mga bagay-bagay. Kasi yung lahat ng may ganitong version, may ganyan version, may from the vault, may ganyan, parang chill, girl, relax. It's just music. So, yun. I Ayun. hope So, pag she napanood nyo listens. yung pag napanood nyo yung podcast, you will truly know na talagang she's really passionate about music on what she's doing because she's been doing this for how long? Bagets pa lang siya. And it's really nice na meron kang ganong support from the parents kasi nga, hello, tatay niya, stockbroker. So, hindi sila Mm-mm. mahirap. Gets mo? Parang, alam mo yun, talaga magagawa ng paraan pag ginusto. So, hopefully, lahat tayo, lahat ng mga pinapangarap natin, with or without support of the parents, we still strive to push kung ano man yung gusto natin gawin sa buhay. And, ayun, kaya nga ni Auntie Lady Gaga, maraming ang no, but isang yes lang kailangan mo to succeed. Sa totoo lang. Just one good opportunity, it will make a lot of difference. So, ayan, in relation to Taylor Swift, mga Bex, no, hintay-hintay lang tayo, October 3 pa naman yan. And alam ko maunang lumabas yung album ni Sabrina bago yung kay Taylor. And then, yun lang yung alam ko, but I'm not really sure. But mga Bex, no, feel free to comment your hanash about this baklita sa mga hanash pa namin later on for for this episode. Go, go, go lang kayo. Shout out to Claudine, na super fan ng Baklita. Sobrang bet niya na yung Baklita natin. Sabi ko nga, igagawin na naming stand-alone show ang Baklita someday. Charing. Ay, oh my God. Oo, ayan. Clau, hello, thank you so much. And syempre, thank you din sa ating mga listeners around the globe kay Pao na nagpadala ng clips from the concert of Backstreet Boys. Thank you. That's so very generous of you. And syempre, thank you kay na Levi na talagang active na nag-engage sa ating lahat ng episode and mga posting. And syempre kay Sam, ayan. Hello, thank you so much. And kay Joyce na busy sa pag-aaral sa Finland. Correct. I hope you're okay. Patuloy mo lang kaming samahan sa aming mga episode. Ayan, laban ka lang dyan. Galing na galing siya sa tres. Pang TV Patrol na daw. Charing. And syempre kay Aubrey, oh my God, I forgot. Aubrey, hello. Lagi kung nasaan ka nakikinig. Alam mo, hindi ko pa rin alam sino eh. Paano ka naman? Aubrey, magpakilala ka nga kahit hindi naman namin sasabihin sa lahat kahit i-message mo lang kami. Secret na lang natin yung identity mo. For the search din talaga ako sa Nyesbook, ni ko din siya talaga So, email ka, ganyan. Sobrang pagtatago. Tsara! Ayan. And syempre, marami pa tayong pagchichikahan sa pagbabalik ng Baxters. Hi, Bex! Team Spotify ka ba? If yes, alam mo ba na ang Baxters ay isang vodcast or video podcast? Kaya naman, kung gusto mo kaming masight, i-click mo lang ang switch to video button. I-follow mo na din kami at i-rate ang aming show ng 5 stars. Comment ka na din dyan sa baba. Dali. Wait ko. Yan. Thank you so much. And we're back, mga Bex. Ano na ba dyan? Hello! Ayan, ito na ulit kami. So, ang topic natin today ay about women and ang expectations ng society sa mga girly-loo. And bakit ba ito yung naisip namin for this week, no? Just because recently, ang daming issues online, lalo na sa ating mga celebrities, no? Na bothering, no? And hindi din talaga nakakatuwa yung reaction ng mga tao with yung hindi ko bet yung paano nag-react yung mga tao about certain issues, no? So, una na dyan is about yung kay Bea Boris. And actually, isa lang ang kalaban dito kay Bea Boris at Sabini, which is si Sian Gaza. Sino ba si Sian Gaza? Siya po ay alam ko sumikat siya nung nagpagawa siya ng billboard to invite si Erich ba yun? Was it Erich Gonzalez? In-invite niya mag-coffee pero through billboard. And then, yun. Tapos, doon na, dumabas na yung mga issue niya na apparently he is wanted ngayon. I think nagtatago siya ngayon sa ibang bansa. Ayan. Pero siya po ay wanted for 19 counts of violation of
Anti-Bouncing Checks Law. So, estafa ito. Anti-Photo and Video Voyeurism Act for posting of fake nude photo of Alden Richards last April 2022. And then meron din siya mga cyber libel cases and more estafa cases. So, yan po si Ciel Gaza. So, una yung kay Bea Boris, no, ang pinost niya parang una blind item na parang bina-blind item niya na buntis nga daw. Oh, sino ba din si Bea Boris? Bea Boris is an online influencer. To be totally honest, hindi ko din siya masyadong kilala talaga. Hindi ko siya kilala mga Bex. Nakikita ko lang siya sa mga content minsan ni Queen Dura on TikTok, ganyan. Pero I've never seen a personal post from her or anything na siya mismo yung nag-upload. Pero besides the point, that's besides the point, no? Siya po ay ngayon ay buntis na. Pero she is of legal age naman, hindi siya teen and whatever ganyan. So yun lang parang nag-post si Sia na bina-blind item niya nga na buntis to, ganyan. And then after how many days nag-post na din siya na sinabi niya nga buntis nga talaga siya. And then another is yung sa Bini. Bini na naman, no? Merong posting si Sian Gaza na which says mga Gen Z okay lang sabihin ko ba yung term? Okay lang Oo lang, adult naman tayo. Makapagtsurvahan pero yung keyword yung ginamit niya. As long as gumagamit kayo palagi ng condom upang hindi makabuo. Lalong-lalo na doon sa isang member ng Bini na sobrang palaiyot. Yun yung word niya. And then meron pa siyang mga post na sumunod na hindi si ganito, hindi si Bini ganyan. So may mga inano siya, tapos parang may naiwang 3 na lang na girls na pagpipilian mo kung sino ba doon, mga ganong kineme. So, and people started to speculate kung sino ba doon. And it's just so bothering na yung una with Bea Boris, parang that's her story to tell. Alam mo yun, parang nakakainis siya ng ulo, to be totally honest. Parang anong business mo to speak on others' pregnancy kung hindi pa sila ready to say it or be it to be to expose it on public? Parang hindi ikaw yung dapat nag-a-announce ba? Tama ba? Tama ba ako, Bex? Tama naman, di ba? Oo. Kasi hindi naman siya yung buntis. So, unang-una, hindi siya yung buntis. So, bakit ikaw yung mag-a-announce? Pangalawa, di naman sila magkakilala ng tao. Pangatlo, di naman siya binigyan ng permission to disclose that. And it's right of every woman to have their privacy when it comes to their personal everything lives. Kahit hindi babae, kahit mapalalaki man yan, part ka ng LGBTQ, if there's anything na personal from you that you don't want to disclose to anyone, no one has the right to share that without your consent. Yun. Yeah. So another layer here is yung yung reaction ng mga tao na ay buntis, ay ganyan. And meron kasi siya palang issue before na like shinare niya sa Tony Talks kay Tony Gonzaga wherein parang video yata siya ng kuya niya while naliligo. Something ganon, and expose niya. Tapos parang sinasabi pa nito ni Zian Gaza na ayun niya, hindi siya natakot expose Parang hindi man lang niya inisip yung consequence sa parents niya and sa family niya. Mga ganong kineme na parang anong connection nun? Parang it just don't make sense to me na i-justify mo pa yung mistake mo of announcing her something private to her with another wrong thing na or another issue na ginawa niya before. Parang vini-villainize mo yung tao just because hindi siya ready to announce something. It's just, and you're a man, a straight man at that. Parang hindi lang talaga just doesn't sit right with me. And also with Bini, no, parang these girls are of legal age. So what if they are sexually active? Actually, for me, I don't care if they are kasi that's their private stuff. Private activities nila yun eh. Never naman nila in-announce ever na dapat kayo din sexually active. Parang hindi yun part ng promotion nila. Parang
yes, they're trying to keep an image of girly girls and stuff like that. Pero, hindi mo pa rin maaalis na, I mean, honestly, it could be true or it could be not true, pero who cares? Parang hindi lang talaga siya dapat issue or topic kung sexually active sila and the terms that he used, palaiyot, mga ganun. Parang, bawal ba maging sexually active ang mga babae? 'Di ba parang, ayun nga, this is another expectation towards women ng society na dapat ang babae ay timid, dapat um, magpapasakop ka lang pag inaasawa ka. Yung mga ganong kineme is just so frustrating talaga. Yeah, it is. Kasi parang masyadong pinangungunahan yung mga kababaihan. Kasi especially sa mga girls, ang best example na natin yung last nating naging topic, Bex. Naalala mo ba si ano ba to? Si Salome. ate girl, si Salome. 'Di ba? Ang work niya, isa siyang sex worker, okay, kasi nga sa Pornhub nga yung Yeah. niya, yung pinagkakakitaan niya. Pero imaginein mo pag lalaki yung sex worker. Ganito din ba reaction nyo? Sige nga. Pero pag yung babae yung sex worker kasi nga wala siyang choice, may consent naman niya ha. Iba kasi yung kay Salome, okay? May consent niya, ito talaga yung gusto niyang gawin, walang nagpumilit sa kanya. Gusto niya to. Yes. So pag siya, ginusto niyang ganon, masama pa din siya. Parang ganon. Parang, alam mo yun, it doesn't make sense. Parang maging fair tayo sa lahat. Kung yung sa lalaki okay lang sa inyo, dapat sa babae okay lang din. Kung gusto niyo ng sex, go, wala nang hingialam. Alam, gets mo yung ganon? Parang, karapatan niya yun kasi nga gusto niya. Your body, your choice, your body, your rules. If you want that for you, then go for it. No one is stopping. Diba? Parang, ginusto mo naman yan eh. Kumbaga parang, when you do something, you know the consequences. It's not like you do something, you don't know what's gonna happen to you after. Of course, yung mga babae, alam nilang mabubuntis sila. Pag hindi sila gumamit ng condom or hindi sila nag-take ng pills na contraceptive pills, mabubuntis talaga kayo. Lalo na kung hindi kayo nagbibilang sa calendar, yung meron din natawag diyan yung calendar, yung period calendar. Yung pag hindi tama, kung hindi tama ang bilang mo ng araw, tapos nagpaputok ka sa loob, nagpa-New Year ka, girl, mabubuntis ka talaga. Alam ng mga babae yan, hindi sila tanga. Now, the question is, yung lalaki ba na nakabuntis, mapapanindigan mo ba? Kasi sarap na sarap kang umiyot eh. Parang hindi lang babae dito ang nasasarapan umiyot, pati lalaki, kayo sarap na sarap kayo. Yun lang yung masasabi ko. Diba gusto nyo yung mga dede, ganyan, o ano. Nakakaano lang kasi, parang masyadong parang lagi na lang kasalanan ng babae. Alam mo yun, naiinis ako. Parang it's not our fault. Parang it's our choice. If you want to get pregnant, if you want to have sex, kung kani-kanino, I don't care. That's what I want. Diba? Parang you don't care. Ayun. Parang, nakakainit lang ng ulo to si kuya kasi ang dami niyang gusto mangyari sa buhay. Pero, I mean, that's his job. His job is to waste our time tawag nito, rage bait. Oo. Kasi doon siya kumikita Doon siya nagkakaroon ng following. Yes. Ang mga Pinoy kasi mas ine-entertain nila yung mga chismis, tuwan-tuwa sila sa mga ganyang chismis, tapos gatong ng gatong ng gatong ng gatong. Yes. As if buhay nila yung pinapakailaman nila. Hindi nila intindihin yung buhay nila na wala nga silang makain. Number 1, number 2, wala silang trabaho, ang dami nilang utang, tapos ichichismis mo yung tao na hindi naman related sa'yo. Does that add value to your life? Kung unahin mo na lang kaya yung buhay mo, ito, I'm speaking dun sa mga bashers na nagko-comment not just to Gaza, but I'm speaking directly to those people who are commenting nonsense. Na hindi naman nila buhay yon. Na unahin yung pamilya nyo. Unahin mo sarili mo bago yung iba, bago ka mag-comment ng ganon. At saka para maniwala kayo sa tao na nagtatago. That's crazy. Alam mo yun, alam mo na wanted siya, nagtatago siya sa ibang bansa kaya hindi siya makauwi dito sa Pilipinas. Tapos maniniwala kayo sa mga chika niya. Also, it perpetuates kasi the culture of like, speculating and bashing, judgments. Like kasi dun sa comments nitong post na to, yung tungkol sa Bini,
ay si ano yan, feeling ko si Stacy yan kasi ganito siya. Ay feeling ko si Mika yan kasi parang, alam mo, ibig sabihin ba if a certain person is ganito kumilos, ibig sabihin sexually active siya or palaiyot siya or alam mo yun, parang hindi siya, it doesn't work that way eh. Kasi even the quietest person you know can be like sexually active and who fucking cares? That's their business. It's not ours to like, alam mo yun, not unless ibalandara niya sa buong mundo like what Salome does. She celebrates it. So we celebrate it also. Yung pagiging sexually active niya. Pero like, lalo na may mga nakikita pa akong nagko-comment na, ayan, role model, ang dami mga fans na bagets, tapos pala, ayun pala. Parang like, pinomote ba nila ever? Did they alam mo yun, nag-verbalize ba sila ever na gawin nyo din yung mga ginagawa nila in private? Hindi naman, di ba? Parang, that's why, sobrang ano na nga nila ngayon eh. Unlike nung before their fame na mas more vocal sila. Ngayon, they're like, sobrang dalang na lang nilang mag-post ng mga thoughts nila on X. Kasi nga, every little thing talaga nasuscrutinize. So, it's just crazy na maraming naniniwala, may mga naghaha na post, and what's more frustrating are may mga babae na nagko-comment din doon and nakikisali sa like, girl, imaginein mo kung ikaw yung naput doon sa place and pinag-uusapan yung about sa sexual life mo. Parang ganun. Sana matuto tayo mag-isip din na what if we are on their shoes. Parang alam mo yun na nakikisali ka pa na ikaw, babae ka mismo, alam mo how to be, alam mo yun, yung na-experience mo paano ma-sexualize, na-experience mo paano ma-harass, na hindi man, alam mo yun, yung kahit innuendos and stuff lang na nababastusan ka, tas ikaw makikisali ka sa ganun. Parang, sana we get to think more compassionate. Hindi nga compassionate yung tawag din eh. Yung parang, ano mo yun, yung ano na lang, yung sympathy or whatever, kung ano man yung ma-feel nyo. No? So, it's just so frustrating. Kaya Tanang talaga umiyak, siya. Bex. Hindi ako naiyak, girl. Bubulis lang ako talaga na, lalo na to, ano mo yun, girls mismo. Eh, kasi ako, as a gay advocate, yun din yung ayaw na ayaw ko. Pag, when I see gay people online na nag-aaway-away. Kasi like, paano natin ma-achieve yung gay rights or yung mga inilalaban natin kung tayo-tayo mismo nila yung nagkakasundo-sundo. Alam mo yung ganong kineme? Parang fight yung tawag din, di ba? Yung away mismo sa loob ng community. Parang ganun yung nakikita ko na um, the year 2025, we are still trying to like push for women's rights, gay rights, and then tayo-tayo mismo yung naglalaban-laban na paano natin ma-achieve yung goal natin if we will not work together to, alam mo yun, to achieve what we want to achieve. Mas nakaka-hinder lang siya dun sa mga goals natin as feminists and as gay advocates. True. Ayan. So, alam ko meron pa ding nag-resurf, hindi naman nag-resurface. Nitong nakaraan na lumabas na issue naman, yung kay Liza, no? Mm-hmm. Excuse me. Ito po yung sa podcast na, ano ba to? Can I come in? Oo, Can I come in? So, medyo artsy-fartsy yung yung atake ng visuals nito, ng pagkakagawa ng podcast. Kaya, maraming ignorante, Bex. Natatawa talaga ako doon sa ibang mga comments na, magkikwento na lang, nakabuka ka pa, nakaano pa. Parang, kasi, yun yung theme ng show. So, bago tayo mag-comment, no, i-search muna kung bakit ganun yung, yung setting. Pero kung kami papipiliin ni Bex, mas gusto namin na simple lang sana, lalo na sensitive yung kanyang share. And sa mga sa mga hindi nakakaalam, teka lang, I just need to open that para accurate ako. Kasi ako mga Bex entirely, hindi ko pa napapanood yung yung buong podcast ni Liza. Pero in case you don't know, this is the summary. So, ang sinasabi doon sa podcast ay, Liza's mom is a crystal meth addict. That is number 1. Number 2 that was revealed is her dad, who is a chemist, was making drugs and later was jailed and eventually deported for trespassing. So, this is in US, ha? And then number 3, she was kidnapped when she was 2.
The kidnapper was her stepfather. Okay lang ba yon mga Bex? Yung And jowa then ng number Mujing niya. 4, and number 4, she and her brother went to foster care. But her foster family was very abusive to her. They would treat her like a literal dog and would have her sit in a cardboard box behind the couch. She was not allowed to watch TV during movie nights, only her. So, ganon. Ito, malapit lang matapos, Bex. Maikli Go lang lang. naman to, no? Ginasummary ko lang yung naging topic dun sa podcast. And then, meron dito, one time she was forced by her evil foster parent to clean dog shit. Dog shit tae po ng aso, no? Yes. Using her tongue. So, gamit po ang dila, mga Bex. Okay lang ba yon? And she was starved, not given food for 3 days. Then would be left with loads of food when the social workers come to visit. Ayan. Number 8, Liza has a phobia of meatballs. Kasi nga, she was choked on it because that foster parent force-fed her. Kaya since bata niya hanggang ngayong pagtanda niya, shocked siya sa meatballs dahil po dun sa incident na yon. Number 9, she was scratched, beaten, and bullied. Not only by the parents but also by the kids. And then number 10, one time, they never let her inside the house. She begged them to let her in. They threatened to kill her brother if she kept insisting. Imagine natulog po siya sa labas. Sa pavement, na walang kama, walang heater, walang kahit ano. At mag-isa. Ganun po ang nangyari. And lastly, to summarize, no, she started working at 12 years old, supporting her family. So, child labor po ito. So, imagine, ito po ay summary lang ng pinagdaanan niya, and this is from Positive Outlook Daily, FB page. Sila po ang nag-summary nung podcast ni Liza. Ayan mga Bex, imagine lahat na nabanggit ko, lahat yon pinagdaanan niya, lahat yan inopen niya sa podcast. Tapos ang i-comment nyo yung breakup lang nila ni Enrique Hill. Yeah. Parang, after everything. Parang let's take a moment, no? Mga 5 seconds after ko basahin lahat ng ano. Let's take a moment, magaan ba yung pinagdaanan ni Liza? Kayo na ang magaan ba yon? Kayo kaya? Tapos i-focus lang natin yung breakup nila. Syempre masakit talaga yung breakup. No one goes through breakup na masaya. Unless if you have been in a toxic relationship, an abusive relationship, then that means freedom for you. But for Liza, yung mga simple things and that type of relationship, I think that's a part of her na naging masaya din siya. Kasi nagkaroon siya ng someone to lean on. Kasi nung kabataan niya, ang pangit-pangit ng childhood niya. Nakaka-lurks lang din talaga how after everything, ang na-pick up lang talaga is something na related to a man, Enrique. Parang ganun ka-heavy yung weight that we put or people put on issues na kailangan konektado lagi sa lalaki. Parang I don't know. And then also ang daming backlash for her na sinasabi na kaya na ganyan dahil walang career, ganyan kasi walang mabook na roles sa Hollywood, mga ganon. So kaya nagpapaingay or bakit ngayon mo lang sinabi, mga ganon-ganon kineme na parang so what? That's her decision to make. Tsaka bakit niyo siya minamadali? Nasa kanya yun kung kailan niya gustong i-share. And that story na sinabi ko, no, in summary, ang bigat-bigat nun. Kaya mo ba yung sabihin? Agad-agad, nang hindi ka komportable? So, parang, again, it's not your story to tell. Kaya wag mo tayong mamimilit. At saka, tama yun, no, ang dami nga nag-backlash sa kanya na ang Hanashi is laos na kasi. Tapos, magkikwento na kabuka ka. Diba? Parang, research muna, no? Sana research mo muna kung ano itsura ng podcast. Ganun talaga yung concept niya. Ganun talaga yung team lagi. Kaya po ganun yung atake. Hindi po niya sinabi na, this is how I wanted to be, to be told. Gusto ko ganito yung eksena ko. Wala siyang ganun. Totoo. Kumbaga, lang siya,
tawag nito, yun yung direction dun sa podcast. So, sinunod lang niya. Podcast. Yes, Oo. yes. So, kayo, mga Bex, no, kayo, share nyo sa amin kung anong insights nyo dito sa mga nangyayaring to. Sa mga issue na to, i-comment nyo dyan, pag-usapan natin isa-isa. Tsareng, yung mga masasamaing loob, ilabas nyo dyan sa comment section. Correct. So, ano, no, yun nga yung concept talaga nung Can I Comment podcast. It's like, set in a, like, a very rich house, very old aesthetic siya, and very luxe and everything. Ganun. For me lang ako, I don't hate Liza. I watched the entire thing, and for me lang talaga, yung kwento niya didn't make sense with the visuals that was presented. For me, I think they could have still make it stylized, pero medyo stripped back siguro, maybe without the candles. I'm thinking Rihanna in one of the music videos na nasa bathtub siya, if you guys remember, yung sobrang bare lang, and maybe mas effective yung storytelling if ganun yung ginawa nilang atake. Pero I understand na yun yung concept of the Can I Come In podcast. Pero yeah, it's just frustrating also how people like try to villainize her. Dahil wala siyang makuhang role sa Hollywood. Parang hindi ba dapat we like support her, and alam mo yun, i-hype natin. Hindi yung that's Filipino crab mentality for you. Alam mo yun, ganun talaga eh. Parang even with not to come back to Beanie, pero kasi recently Beanie are endorsers of Jollibee, and then I think last Saturday in-announced na Cat's Eye is the ambassador of Jollibee. Yeah. Jollibee US. Sorry, nakalimutan ko. Yes, I just saw it. It is Cat's Eyes now with Jollibee US na. Parang new endorser sila, no? Right? Ng Jollibee US. And ang mga comments dun Jollibee is, US. finally, better than Beanie. Finally, parang hindi ba pwedeng mag-succeed yung dalawang girl groups? Na parehas may Filipino members. Parang, bakit? Also, they don't compete with the same market. Hindi sila parehas ng market na ginagalawan. Oo, US yun ito, Philippines. Nakakaloka hindi kayo. sila same ng privileges ng companies na like, ang company ng Cat's Eye is Hybe, which is very like idol-centric, while Beanie is from an entertainment na side subsidy lang nila yung music. So, parang magkaiba para i-compare, and yun nga, again, pitting women against each other, na parang lagi nating hino-hold back yung mga girls. Like, si Inigo Pascual na anak ni Piolo Pascual, ang tagal ng trying sa US. Wala naman tayong narinig na nag-fail siya. Wala tayong issue. Pag nakikita natin siya, ay, si Inigo, okay. Pero pag nakikita natin si Liza, ay, wali yan sa US, kaya nandito na naman. Alam mo, parang wala tayong ganong mindset. Laging sa babae yung, yung mga tinitira, yung like, alam mo kung ba't ganito, Bex? Yung head of the state kasi, sabi, unity. Tapos sila mismo hindi nila na-achieve. So, nagkahawa-hawa na. Kasi, kung ano yung leader that reflects the people. Check. Kasi nga, ang dami bumoto, 31 million. Kaya ganyan. Saka talaga, sama-sama. very patriarchal pa rin talaga ang Pilipinas. Kahit anong pagbalik-balik na rin nyo. And that's sad because I love women. Not romantically, not sexually, pero like, talagang kasi nga, di ba, allergic ka sa mani? Pero that's true. Diba? Wala nang allergy na wala nang ibabakla pa. Correct. Ayan. So, kayo, Bex, do you agree with us that it's frustrating na grabe ang ang expectations and the way we view women or the way society views women, no? So, ito yung mga ilan-ilang mga expectations. Meron kaming nakitang article na, pero nakalimutan ko yung source. I think this is Google lang. And ito na yung mga lumabas. Number 1, gender roles. Women are often expected to embody feminine traits such as being nurturing, caring, and emotionally expressive, while also being assertive, intelligent, and successful in their chosen fields. Like, pag hindi motherly yung isang babae, ang malamig agad yung term natin. Alam mo yun, parang hindi ba pwedeng independent woman lang siya?
You cannot, ganito lang yan mga Bex, you cannot expect someone to be a homemaker and a breadwinner. Mm-mm. That's it. Kasi kung meron siyang career outside, you cannot expect her to be doing all the chores at home. Yes. Simply because nakakapagod na nga mag-work eh. Tapos, Totoo. expect mo pa siya na pag-uwi niya, mag-chores pa siya. Pwedeng, siguro weekend gagawin niya, pero you don't expect her to do it like every day. That is just one example. Although it can be Doing the done. house, so, yeah, though it can be done, but it can, not Yeah. for everybody. Kasi Yes. iba-iba tayo ng pinagdadaanan. May physical work, meron yung ginagamit ang utak sa trabaho. So, medyo nakapagod Correct. talaga. Draining siya. So, pag-uwi mo, parang gusto mo na lang magpahinga. So, maybe the point here is, let's not parang, um, tawag nito, let's not think of like putting the chores in the box na pambabae lang siya. Kasi that Yes. would mean na nurturing siya. Sample lang to mga Bex. Mm-mm. Kasi ang household chores should be for everybody, not just for women. Correct. At saka yung ano naman kasi how we act as adults, these are all results of traumas and life experiences. Like paano mo i-expect maging motherly yung isang babae na hindi lumaki naman sa household na may strong, powerful na mother? 'Di ba parang like hindi mo pwedeng i-expect yung similar things to certain people talaga. Parang kailangan maging bukas na tayo sa idea na hindi lahat ng babae ay ganito. 'Di ba? Yeah. And then ito, yung beauty standards, women are often subjected to societal pressure to confirm the specific beauty standards, including, ito na mga Bex, including physical appearance, weight, and grooming. Grooming. So, ang dami expectation kasi pag babae ka, Day, kailangan lagi kang fresh, kailangan lagi kang bulaklak, tsarek. Mm. Day, kaya naman yon. Kaya naman talaga yon. Bigyan nyo kami ng pera. I mean, alam mo yon, kung halimbawa, this goes to someone who's a housewife lang. Mm. Meron kang asawa na syempre, niya na lahat ng bills and everything. Siya ang provider eh. Pero kung gusto mo maging maganda asawa mo, treat her well. Yes. Treat your wife well. If you want her to be fresh, if you want her to be pretty, treat her well. Give her money for shopping, give her money for derma. Sige. Ganun lang Oo, naman yun eh. totoo. Kasi Maintain. lahat ng Bex, let's be real, lahat ng magaganda gumastos. Lahat ng magaganda may maintenance ng doktor, may maintenance ng salon, may maintenance ng shopping, may maintenance ng tulog, may maintenance ng ng yaya and everything. So kung gusto mo ng magandang wife para hindi ka mag-cheat, yan ang gagawin mo. Mag-invest ka. Hindi mo pwedeng sabihin na ang losyang mo ni. Yeah. Ano bang expect mo sa kanya? Ang dami niya ng role sa buhay. Nanay na siya. Siya na nag-aasikaso ng balurchi. Expect mo pa na Mm. naka-manicure si bakla. Paano hugasan yung pinggan, ma'am? Paano maglalaba to? Tapos naka-fake na na ano yun? Yung, Gel. Fake oo. nails. Hindi, may fake nails ngayon yung parang mahaba. Nail extension. Extension, Oh. yes. Oh. Magkano yun? 3K yun, mga Bex. Kayo. Ito pa Ayan another layer to that. I-expect mo sila matangos ilong, maputi, ganyan. Tapos pag nagpaputi, pag nagpagawa ng ilong, i-judge nyo pa din. Ay, gawa naman yung ilong yun eh. Oo, sabihin mo Michael Jackson kasi ginawa yung ilong. 'Di ba? Diba? Saan na lang lulugar? 'Di Diba? ba? Tapos Mag-face pag mask na maliit, lang. Charing. dahil pag lumaki yung boobs kasi nagparetoke, sabihin mo plastic balloon. 'Di ba gusto mo 'yan? Oh. Kaya nga Yan. nagparetoke eh. Another is balancing multiple roles. Women may face expectations to excel in their careers, manage responsibilities, and maintain relationships, all while maintaining a polished appearance. So, kailangan, pag babae ka, kailangan magikera ka. Sorry. Kailangan you make it happen. Pero that's so like hard to do. Dime. Oh my God. I cannot. Oo, dahil. Kailangan nga, perfect ka, dahil. Kailangan you will be like, Darna. God image like, ganon. Charing. Jesus-like. Jesus-like, ganon. Ayun, you cannot expect everything na magagawa ng babae. Kaya nila, pero tao lang din sila.
Correct. Yun. So, hindi mo expect na lahat yan sila gagawa. Siyempre, dapat hati-hati to, no? Ayan, ito True. na. Behavioral expectation. Women may be expected to be polite, accommodating, agreeable, while also being independent and strong. Okay lang ba Hindi yun, mo Bex? ma-expect. Lalo na pag may monthly period. Oh my God. Hindi nyo ma-expect sa akin yan. Wow, tsare. May Wow! dilar. Another thing, Bex, no? Don't expect us to be polite pag binabastos na kami. Kaming mga Mm. babae. Mm-mm. Pag ikaw ba binastos ka, magiging polite ka ba? Ay, kuya, tama na po. Ganun ba dapat ang reaksyon? Kuya, stop please. Ang ina. Kuya, wag po. Dapat ganun ba? Di ba dapat, kuya, tangina mo, ang baboy mo. Ako gaganunin ko talaga yon. Kasi Mm-mm. alam mo yun, these things should not be tolerated. Mm-mm. I Totoo. have I have a story, hindi ko na lang disclose kung saang location or something, no? Someone in my colleague is like number one touchy na sense na laging humahawak. Like, Mm. friend, I'm so Mm-mm. annoyed. Pag ginaganon Mm-mm. ako, alam mo, ang needy mo, hindi mo ako Mm-mm. nanay ha. Ginaganon ko Tama. talaga kasi parang, I'm not comfortable. Mm-mm. Who are you True. to hold me? Mm-mm. Kasi dapat kino-call out yung mga ganon. If you're not comfortable with something, then call it out. Kasi Yeah. that's a disrespect. You have to make your boundaries. Unless kung True. talagang malandi ka, zest. Pahawak ka lang kung kani-kanino, go. Walang pipigil na, it's a choice. But, on my preference, I don't like it. So, I Mm. would call it out. True. And ano bang impact ng mga expectations na yan? Siyempre may impact yan sa ating sa mental health ng mga girlies na Correct. the pressure to confirm and alam mo yun, it can lead to increased stress and anxiety and feelings of inadequacy. Parang hindi ako sapat, kulang ako, hindi ko carry to. So, may impact talaga siya. I mean, I cannot speak for myself kasi hindi ako babae, pero I can just Also, I would just like to preface no na I'm not naman a gay guy telling women what to do. I'm just like voicing out as a Mhm. feminist yung observations ko with, alam mo Yeah. yun, how the world treats women and, Yeah. alam mo yun, and that I just really look up or look at women in such high regard na medyo sometimes siya, frustrating and disappointing yung ibang actions na hindi naman natin masisisi na, alam mo yun, minsan nadadala lang din sila sa patriarchal society. Pero, we have to voice this out para, alam mo yun, learning curve then also for them. Yeah. Diba? And of course, another thing is it will affect your career choices. Kasi syempre, you would always prioritize yung tawag dito, yung community, yung Mm. environment na papasukin mo, yung culture ba nung company. Syempre may mga comparison din kasi yan, alam mo na patriarchal. So, Mm. ang daming sanga-sanga when it comes to your career. Ang dami mong kino-consider. Ganyan. Mag-aasawa So, ba yan, isa ako? sa, O magma-manager ako? Mag-aanak ba ako? oo. O mag-MA ako abroad? Alam mo yun, parang hindi pwedeng Oo, kasi dalawa. you always have to like know your priorities. Like, Mm. I want a career, edi mag-aaral ako, wala mo ng anak. Mm. Ganun yan eh. Kasi Yeah. pag sa career, lalo na sa corporate world, taas talaga ng demand dahil. Talagang laki-laki Correct. ng expectation sa'yo. Talagang more than 8 hours, not even enough. Para lang magbida ka, para mapansin ka, if you're really aiming for a particular role. So, it's always a career. Yung career choice mo rin affected din talaga. Lalo na sa sa couples, laging priority ang career ng lalaki. Ako ang aakyat ng career ladder, magbuntis ka this year. Parang gano'n, yung parang hindi pwedeng Oo. I mean, it happens naman, no? We're not saying na gano'n lagi yung situation, but majority of the time, laging hindi yung babae yung like, ay, ako ang mag-aano this year. Ako ang mag-aaral or ako ang aakyat ng career ladder. Parang laging pina-prioritize yung career ng lalaki. Like, hindi ako pwede mawala ng work, so ikaw muna sa bahay. Mga ganong kineme. Laging napupush sa backseat yung career ng girls. So we have to challenge Siyempre, that.
Yeah, and syempre ito na naapektuhan din yung self-esteem natin kasi the constant scrutiny and comparison of standards can negatively impact women's self-esteem and body image. Ayan. So pag ang dami mga comparison and the like, syempre yung self-esteem mo naapektuhan din. Nawawalan ka ng confidence na kaya mong gawin ng isang bagay just because of this comparison and scrutiny na nangyayari around you. So yun lang yung mahirap doon. And paano ba natin i-challenge yung expectations na yan? No? So, these are some of the ways na pwedeng i-challenge ng women yung mga challenges na yan. No? Number one, individual agency. Yung pag alam mo yung sa worth mo, ano yung karapatan mo, ano yung deserve mo, and stuff like that. So, ilaban mo yan. Go. Yes, and of course, promote equality like our show. Ayun, parang don't be afraid to call it out like what I said and like what I did earlier. And of course, if you're confident enough, try to make a platform for it. Like it doesn't have to be a podcast. You can just post something about it, share an article. That's already promoting equality. And then lastly is have an open dialogue. If you have the courage to do so, go for it. Wala namang masama. Katulad na itong ginagawa natin sa podcast, no? Open natin siyang pinag-uusapan. Kasi kung like, lagi lang palihim, walang ibang makakarinig. So, alam mo yun, laban tayo mga girls. And this is the reason why we have the show. Because not just for LGBTQ, but for us women. And sa lahat ng sumusuporta at naniniwala sa pinaniniwalaan namin, which is, the equality, and the moral and the values that we have. Charing, kala mo meron. Charing. Alam mo, medyo lang ako, no? Sometimes I use words of profanity, but, that's just being me. And wala naman kayong makikitang filter sa amin dito. And I think that's the reason why you're sticking with us. So, ayun, push nyo lang yan. Feel free to share everything with us. At the end of the day, ang Baxters po ay isa't kalahating babae. Charing. At kalahati yung lalaki. Charing. Parang anime yan. Yung one and Ranma and Ranma 1. Carry pa ba, Bex? Bet mo pa ba ng more na Bexers na ganap? Follow mo na kami sa aming Facebook, TikTok at Instagram at Bexters Podcast. That's BEKXTERZ Podcast para naman updated ka sa mga kabexlaan at kung ano-ano pang paandar tulad nito. Gora mo na agad yan, push. And we're back! Charay. Shirley! Charay. Ayan. Natapos natin yung Oo, natapos natin. Ala ka may naiwan pa doon sa atin. Natapos namin. So, ayan. Meron tayong bagong segment here wherein i-cover natin ang Drag Race for the first time in the podcast. Pero since kaka-start lang ng Drag Race Philippines Station Royale, pero may twist, I will try to recap everything in 1 minute. Go Bex, ilaban mo yan. Ang daming gusto mangyari ni Bakla, di ba? Wait lang ha. Paano ba mag-timer? Bobo pala. Hindi marunong mag-time. Okay, 1 minute. Ayan, so ito po ay ang review ko ng episode 1 ng Drag Race Philippines Station Royale and kasi bilang pala noon. Nag-post din ako sa Bexers Hanagers nung kung merong may bet and sabi nila push naman. So here you go. Pero baka hindi yung lahat nanonood ng Drag Race. So 1 minute lang. Ayan. So, ito po ang Rommel's Royal Recap Review Reaction in 1 minute ng Drag Race Philippines Station Royale Episode 1. Timer starts now. Kudos to the better audio, better stage. Classic Drag Race Philippines yung may technical difficulties ng very light. Pero sana kung pwedeng iwasan push. Best entrance look for me si Hi, Siam Sawadika. And from the entrance, grabe ang winner energy ni Brigading and ni Viñas. Ang mini challenge nila was a hairography challenge wherein nagpuksaan sila with the hair flipping care of Cream Silk and ang winner doon si Kiana. Deserve naman pero carry ko din kung si Viñas yung nanalo. Ayan. And then main challenge nila Miss Yutaka Station Edition wherein meron national costume
For me, the best was Kiana. Merong evening gown reveal. For me, ang best doon si Arizona and si Suki Doll. And then meron silang Q&A. And then for me, the best was Arizona with the -5 second advantage. Top 2 si Kiana and si Siam. Could have been Arizona for me, pero kaya rin na din. Ang lip-sync nila was debut by Cat's Eye. Bottom si Something Wong and si Madam Yoko. Correct naman yung bottom 2 and na always si Madam Yoko. So, ang episode rating ko, 7/10 for episode 1 and time's up. Ayan. So, yun po ang aking recap ng Drag Race Philippines episode 1. Nakamute ka, Bex? Ayan, 'di ba sa rapper ang atake, laban, Black 10, ganun. Actually, may pa akong gusto sabihin pero hindi na kinaya. Gusto ko lang sabihin na parang dami nilang gusto mangyari sa episode 1 na sana oo. Medyo hilaw yung ibang parts. Pero nevertheless, kabog pa din naman. And sana lang merong katulad ng ginawa nila sa episode 1 na merong characters na pinotray yung mga queens para mas klaro yung nangyari sa Q&A. Pero effect naman, fearless forecast ko, feeling ko magto-top to dito si Vinyas and si Arizona. Pero, let's see. Ayan. Ayun mga Bex, to be honest, hindi ako nakapanood nitong Station Royale Nates. Yung Drag Race, tag dito Philippines, hindi pa po ako nakanood talaga. But we'll try my best para makakipa pa ako kay Mel sa mga hanashis niya. Pero for now, lumaban kayo sa 1-minute recap. Correct. Para doon na kayo, yun na ang ninyo, parang pagbasihan kung anong kaganapan sa episode na yun. Surely. Kapag siya kasi international season. So, 5 Filipino queens and 7 queens from iba-ibang franchises all over the world. Meron from Drag Race Canada, France, Belgium, Thailand, US, and then meron pa iba yung Down Under. Sino nag-host? Si Mama Pao pa din. Si Mama Pao pa din, pero international yung yes. Participants. Mm-hmm. Okay. Mix. Ayan. Gets. Okay, Lavan. True. Nandito naman tayo sa part kung saan nag-recommend siya ng music, movies and everything. And for this episode tayo, i-hear mo, Taze, ano ba ang bet mong isuggest sa kanila, Bex? Oh my God! For this past week, sobrang na-addict ako sa sa Killin' It Girl ni J-Hope. Sobrang ganda kasi, naging din kasi ako army ako for a time during pandemic. So, recently ko lang nabalikan yung mga hanashin dahil nga sa Cat's Eye. So, parang siguro dahil sa algorithm, nakikita ko na sila. And then, lumabas yung yung music video choreography nun. 1 month ago pa siya na-release. Ngayon ko lang napanood. Nabaliw ako, Day. Hanggang sa sunod-sunod ko na pinanood yung live, yung music video itself. Ang ganda ng choreography, ang ganda ng song. And girls were really killing it. Kung kayo kung nasa right track kayo at you're really, we got this. Hindi na wala nang ibang may kayang gawin kundi tayo-tayo lang. Wala nang ibang pwedeng sumuport kundi tayo-tayo lang din. Kaya, you're killing it. Kaya laban. Pakinggan niyo yan by J-Hope. Nakatawa na K-pop yung sa'yo kasi K-pop din yung sa akin. Ito ba? Hear niyo na yung Do What I Want ng Monsta X and this is their first official comeback after nilang lahat mag-military. Actually, meron pang isa pero almost all of them are tapos na mag-military. So, ito yung kanilang bagong Actually, hindi pa ito yung official comeback nila. Pre-release pa lang to. Sa September 1 pa yung comeback talaga nila. Pero, this is a different bagong sound for them. So, if you guys are one bebes like me, so, hear nyo na yung Do What I Want. Go, push. Yes. And of course, hindi matatapos ang episode na to nang wala kayong nalalearn. Dahil deserve nyong maging bakla, ito ang Word of the Bex. Siyempre, ang word of the Bex natin ay ang gusto kong mangyari ay siyan yan. Which is bagansya. So, ang bagansya po, alam ko may Tagalog term na bagansya, pero in the gay context, ginagamit siya para pag may nahuli na something ganyan, ay bagansya, ganon. So, sana, no? Mapasakamay na ng mga otoridad to si Ian Gaza dahil deserve. Masyado na siyang maraming
Hanash na gawa-gawa at walang basihan. Na pinaniniwalaan na nakaka-lurks talaga. So, yan. Bagansya. Push na yan, Charing. Ayan. And there goes another episode. Yes, of course. And paalala lang ng mga Beck sa mga sinasabi po namin doesn't reflect our work, our company, kung saan man kami nagtatrabaho. Whatever we say here, it's a personal, it's a personal hanashi. Hindi siya, walang kinalaman dito ang kumpanya namin, pamilya namin, sarili namin to. Ayan, i-disclaim ko lang para lang safe tayong lahat. This is my own choice. Correct. The show is hosted by Mel and Jonah and it is executive produced by Romel Politosis and Jonah Marimalaki. Kaming dalawa lang yan. Kami lang, sa amin lang to umiikot. Lahat ng topic dito kami lang din. Wala kaming fina-follow na script. Nag-outline lang kami. On the spot namin na pag-uusapan lahat. Kaya kung meron diyang mag-report, charay, nanakot. Kung meron diyang mag-report, bahala kayo. Kung saan kayo masaya. 'Di ba? Kasi nga our time is luxury. Ika nga ni ni Taylor Swift, no, sinasabi niya 'yan. Time is luxury. Energy is so luxury na hindi siya pwedeng ma-waste ng kung kani-kanino lang. Kaya pinipili namin kung saan namin ilalagay ang energy namin at para sa platform na ito 'yon. So ayan, kung nagugustuhan yung mga sinasabi namin dito, tuloy-tuloy lang kayo sa pag-like, pag-subscribe, pag-comment from Facebook, TikTok, YouTube. Nasa Threads ba tayo? Wala, no? Nasa Twitter, I think. Wala din. So, ayan, dyan nyo lang kami i-follow. IG, ayan, nandyan po kami. And syempre, sumama na kayo sa Baxter's Hanashers group page. 13 pa lang ang nandoon. So, hindi rin kasi ako nag-invite. Oo, so kung umabot na kami ng 101 sa YouTube, paabutin nyo na rin to ng 100. Ang next goal namin is 500 dun sa YouTube channel. Para hindi ba bigat-bigat? Sige na naman. Pilitin nyo na yung mga friends nyo na katabi nyo dyan. Akin na nga yung YouTube mo. Buksan mo, dali. Oo, kahit hindi kayo manonood, i-like mo, nag-subscribe ka. Tapos dapat, bago nyo pindutin, merong ritual, bago mag-subscribe sa Baxter's, dream, believe, subscribe. Ganon. Correct. Ayan. Ayan, thank you again for tuning in at tuloy-tuloy lang kayo sa pagsuporta sa amin. Kung meron kayong mga bet na topics sa pag-usapan, just share it with us and we'll be happy to dive into it. True. If you are listening on Spotify or on Apple Podcast, rate nyo ng aming podcast ng 5 stars. Follow nyo rin aming social media accounts, Baxter's Podcast, that's BEKXERZ Podcast. Jonah with 4A, Rumple 60 between jobs _ Yan, nandiyan lang yan sa taas. Yan, sana hindi ko malimutan. Ayan, thank you again. And of course, malapit na mag-weekend. Ayan, laban pa tayo, konti pang push. Sure, always be kind. Bye. Always be kind. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars. Alala ko na nakakatawa yung pa-countdown ni Taylor. Di ba orange yun na susi? Oo. Sabi baka daw, siya ang bagong brand ambassador ng Shopee. Gago. Taratado. Kung ano-ano na lang maisip talaga ng mga tao. Saka yung babad na babad. Kasi yun, trending kasi yung babad na ako. Kay ate mo girls sa TikTok. Kanina pa ako, babad na ako dito. Hindi ko kasi siya kilala. Anyway, pero yun yung nun, na meron kasing nag-comment na worst album cover. Gets ko naman, wala naman perfect Yun ba yung niya? Yun yung main album cover? Basta yun yung sa ngayon, yun yung album cover. Pero may mga pictures naman siya na lumabas talaga na iba-iba yung atake. So, mas powerful natin, for me yung naka-feathers. Mas ako ang bet ko yung nakaupo, yung nakaganin. Yung black and white. Naka-red.
Yung red na corset ba yan? So, Black parang and white ganun. or desaturated ng very light yung picture or madilim Oo, lang. parang ganun siguro. Oo. Basta yung hindi siya nakatinga powerful yung dye. Oo, correct. Oo, very ready na magpakarat si Bakla. I'm so proud of her. Siguro dahil hindi Kasi lang very conservative eh. Baka nga hindi nakaka-showgirl naman din talaga yung patubig effect. Siguro doon ang hindi kasi nirelate niya talaga dun sa kay Ophelia nga. Yun na dun sa previous album niya na totoo. Folklore. Kasi pag gumagawa si Taylor ng album, relate to one another. Parang may exit, may intro, may narrative. May exit, may intro. Oo, dahil nga naniniwala si Bakla sa numerology. So, ganun yung akin. Nakwento niya kasi yon. Naniniwala talaga siya sa numerology. Kaya October 3, kasi bet nila yung number 13. So, October is 10. 3 yung yung date. So, 13. Gets? So, may mga ganun siyang may mga ganun siyang chika. It's giving Sinaida Seva. May tayong free will, gamitin natin ito. Ang mga between ay gabay lamang. Correct. Ayun. Yun lang. Ayun, sige na. Thank you, Bex. Sure, it's time to karat. May schedule. Oo, dahil ito muna mga prayo muna, gano'n. Oo. Parang nasa diyan ka ng later ka mamaya, Oo. So, sige na. Thank you. Okay, bye.